Ito yung hindi mo na kailangang hilitiin, susian, sabihan, okay? Pero ginagawa mo. Nakuha? Okay. So guys, ang ating topic will be pagtutulungan namin po ni Julia, ano? Pero later, after the discussion, gagawa po tayo ng workshop. Ano gagawin? Workshop, okay? So, by the way, sa mga first time po akong narinig at nakilala po, sir, kanina ka pa nagsasalita, di ko alam anong kwento mo. Sino ka ba sa negosyong to? Okay, pangalan lang naman sinabi mo, ang haba pa. Di ba? O, sige, kwento ko lang po ng bahagya for the sake of inspiration po. Again, I started 16 years old, bata mahihayin, walang alam sa negosyo. Okay? So, meaning, kung ikaw ay ahead, beforehand, na nag-start ka sa pagnegosyo, hindi ka bata, hindi ka mahihayin, hindi ka walang alam sa negosyo, hindi ka walang experience. By the way po, I became a dropout student in the middle of my journey doing my business, no? So, meaning, mas magaling ka sa akin. Would you agree? Yan, sabihin mo nga, Fred! Mas magaling daw. Mas magaling daw. Ayan. Okay, cut the long story short po, yung natulungan ko pong tao, 12,000 na tao po, nationwide, worldwide po. Kumita po ako 5 years po, almost 10 million. Kaya na. Baka mahook po yung interest nyo because of my achievement. However, of course, it's not about the money. Okay? Hindi ko siya sinimulan para lang kumita ng pera. Okay? Sinimulan ko siya para maging proud yung parents ko sa akin. Bonus na lang yung mga pangarap ko. Okay? Along the way, on my journey, pinasa po sa akin ng mentor ko, si Pres Gerald Bautista, na kailangan, para magtagumpay ka dito, kailangan may mga tinutulungan ka. So, I helped more than 15 strangers to earn their millions. Okay? With the help of the team and the company. Okay, so ibig sabihin, for me to earn what I earn, tumulong po ako sa 15 na tao, kumita ng million din. May tinuruan ako, single mom, may tinuruan ako, isang gasoline boy, may tinuruan po ako, estudyante rin, may tinuruan, iba-iba po eh. So, iba't ibang klase ng tao, dating secretary, okay, may dropout, may housewife, ganyan, kumita ng million. So, ayun. So, technically, hindi ka kikita ng million nang ikaw lang iniisip mo. Hindi ka magtatagumpay. Ganoon naman po talaga pag magbinegosyo ka, diba? So, yun din yung maganda sa negosyo natin. It's very important na mission first before commission. Tignan nyo lahat ng mayayaman po sa buong mundo, diba? Nagbibigay sila lagi ng opportunity. Nagbibigay ng opportunity. Nagbibigay ng trabaho. Money billiard. Tama po ba? Kung di ka makahanap ng trabaho, diba? Maghanap ka ng opportunity para mapagbigay ng trabaho. Jeff Bezos, di ba? Kilala niyo ba yun? Jeff Bezos? Kilala? Yung mga hindi nakakilala dyan, ha? Yan, long hair po yun. Okay? Search nyo na lang, magiging rin yung joke ko. Okay? Amazon, okay? Siya po yung nagpasimula nung parang Shopee Lazada, pero Amazon ang pangalan, sa kanya po yun. Okay? Once naging pinakamayaman po sa Forbes list, okay? Nagbigay siya ng sobrang daming trabaho. Okay? So, technically, giving opportunities is the key for you to be successful. Nawa po ba? Now, the point is, ganito, hindi lahat ng magaling nagsimula ng magaling. Okay? So, burahin mo. Okay? Sabihin mo, erase. Erase. Burahin mo sa isip mo na kailangan magaling ka muna bago ka magsimula. Tama po ba? Yes. Sabihin mo, Tomo. T-O-M-O para mas cute. Tomo. Okay. Burahin mo sa isip mo na kailangan maging magaling ka muna. Hindi mo kailangan magsimula na magaling, pero kailangan mo magsimula ngayon para gumaling. Yes. Tama po ba? Yes. So, sabihin mo ulit, Tomo. Masyado na kasi kanina antok eh. Yung mga iba nakapigit na eh. Sabi ko, sir, hindi ako natutulog, vodka. Ganyan lang ako mag-focus. Para sa samurai. Okay, nakapikit. Okay, so kidding aside po, hindi lahat ng magaling nagsimula na magaling.
Every master was once a disaster. Every expert was once a beginner. Tama po ba? Guys, lahat po nagkamali, lahat po nadapa, lahat po nanghina, lahat po. Guys, remember, hindi kailangan perfect. Nabi ko na yata sa ilalim ng ano yung mga kausap ko. Di ba? So what we're talking about is about small details. Okay, sabihin mo nga small. Small. Guys, yung pag-download ng app, maliit na bagay yan. Tama po ba? Di ba? Yung pagpapadownload sa household nyo, di ba? Ilan ba yung miyembro ng household nyo? Maliit na bagay yan. Di ba? Baka nanay, tatay mo hindi pa naka-download. Baka kapatid mo hindi pa naka-download. Baka pinsan mo hindi pa naka-download. Guys, it's very easy. Di ba? But the problem is, sometimes, because of the thinking, na masyadong madali yung task na yon, hindi na natin ginagawa. Tama? Di ba? But remember, even yung gapako na butas sa barko, kayang palubugin yung barko. Natututo na yung iba. Mag-uwi nila sa bahay. Sabi ng asawa nila, saan ka galing? Tama-tama ano dyan, tatamaan ka sa akin. Hindi nga sa iyo. Ayan. Well again, hindi ka naman masasaktan, hindi ka naman magagastusan, hindi naman po mahihirapan pag ginawa mo yung part mo sa pagpapadownload. Nako ha? Yes. Ayun po siya. Next! Okay, sa pag-demo. Okay, sa pag-demo. Sino dito nagpa-practice sa bahay nila na mag-demo? Ito na lang. That's okay at least you're participating because you not raising your hand is still participating. Tama po. Meaning to say, you're saying, hindi ko po nagagawa. Okay, let me show you a perspective, no? Bakit may mga tao na malakas yung kita sa negosyo ginagawa natin at bakit may mga tao na sakto lang at parang ang bagal pa ng kita? Interesting yan eh. Di ba? Yes. Sige lang po. Kasi may mga tao na lifestyle na po nila yung negosyo. Well, may mga tao naman na pagpunta lang nila doon sa sirkulo, doon lang mag-a-activate na, ay, may negosyo pala ako. Di ba? Masaklap yung iba. Pagpunta sa Up Your Servisyo, sa centering, doon pa lang siya, ay, oo nga pala, may kailangan pala ako matutunan. Tama po? Yes. Di ba? That's actually the problem eh. Di ba? Yung mga tao na gumagaling sa field, craft, and industry po nila ay yung mga tao na natutulog at gumigising para dun sa field, craft, and industry nila. Sample. Gusto mong maging singer, for example. For example lang Gusto mong maging singer. Sino dapat idol mo? Regine. Dapat isang? Singer. Tama? Yes. Guys, gusto mong maging artista. Sino dapat idol mo? Make sense? Yes. O, ito malupit. Gusto mong maging malupit na artista. Ano dapat pinapanood mo? Yan, lumalabas na yung mga ano. So, tama. Yes. Tama, di ba? Pwede bang gusto mong maging boxer, pinapanood mo chess player? Pwede. Hindi. Pero di ka gagaling. Yes. Bakit? Pwede ka bang boxer tapos checkmate? It's not applicable. Make sense? Yes. Di ba? Oh, gusto mong maging magaling na doktor, pwede ba ang binabasa mo tungkol sa ibang bagay? Pwede ba tungkol sa pag-aabogado? Hindi. Diba? Imagine mo, mag-o-opera ka. Objection, Your Honor. Are you getting me? Yes. Diba? You
you don't get better on your field by not focusing on it even pag wala ka dun. Hindi ka naman papasa sa exam during the exam day eh. Yes. Papasa ka sa exam because of the day in, day out na binuhos mo para mag-aral, gumaling pag exam day na. Ayan. Medyo boring yung part na to. Because this is application and these are all facts. Nakuha po ba? Yes. Diba? Hindi mo matatalo yung kalaban mo sa boxing doon sa mismong laban nyo. Diba? Pacquiao, buwan pa lang. Nagtitraining na. Sir, ano ba yung exam dito? Ano ba yung laban dito? Ang laban po dito, ang exam po dito is yung time na kailangan knowledge mo, yung kaalaman mo, yung dapat natutunan mo na basic na maliit na bagay. Di ba? Magpapasko na. Yes. Di ba? Mag-uundas pa. Di ba? Pwede ka bang mag-prospecting sa undas? Pwede. Di ba? Na-download mo na ba yung Yung EYS. Di ba? Baka kailangan mo ng mananabtan dyan. Iyak. Book mo na. Tama po? Yes. Oh. Guys, hindi ka gagaling kung hindi sa araw-araw ng buhay mo. Alam mo yun, kasi kami po mga leaders dito, pag hindi namin na-involve yung negosyo sa araw-araw namin, para may kulang po para sa amin. Para may kulang po. Ganun po siya. It's a way of life. Okay? Of course, you need trainings, you need knowledge, you need learnings, di ba? Pwede ba yon yung wala kang tamang knowledge, you didn't invest on learning what's the proper way to share the business? Magagawa mo ng tama. Di ba? For example, sabi kahit sino daw, imbitahin ko, di ba? Oh. Sino dito nagbabas? Nagbabas? Bus yung okay. Si ma'am lang, okay. Sino nakakita ng bus? Jeep, tricycle, ayan, sige. Di ba? Dati kasi, may turo sa amin na basta huminga yan, imbitahin mo yan kasi makakatulong sa kanya yung negosyo natin. Tama, lumaki yun dyan, lumiit yun dyan, buhay, huminga, imbitahin mo. Di ba? Pero, that's actually a traditional way to invite people, pero pwede naman kasi yun, gumagana yun, may yumayaman sa ganun. Di ba? Nakatabi mo, di ba? O kaya naman, may nakita ka, yung mga nakatenga, na grab driver, angkas, naghihintay ng booking, di ba? O sabi mo, di ba? Are you ready? Di ba? Do you have enough experience, knowledge to talk to them? Tama? Oh, kausapin mo, kuya, may cellphone ka ba dyan? Sa 4983? Hold upper ka pala eh. Without the proper knowledge, hindi mo magagawa ng tama. Di ba? Yes. Oh. That's why it's very important, no? Kailangan nyo pong aralin ng mabuti. Sir, parang hindi kasi tinuturo nung nagpasali sa akin. Hindi naman ako tinuturuan. Hindi naman ako sinasabihan. Hindi naman, guys, yung mga nagpasali sa inyo, yung mga mentors nyo, yung mga leaders nyo, is doing the business every day. Tama? Yes. Yung mga taong yan, guys, araw-araw may kausap yan. Ano ba naman yung chat mo sa sir? Available ako ngayon. Baka pwedeng turuan mo ako ng kahit anong pwede kong matutunan. Tama ba? Yes. Ako po na nag-aaral po ako, no? Bawat weekend ko, 2 hours, 3 hours, 4 hours. Kasi ng mga next na semester ko na po, ano na ako eh. Natawag din, irregular na po ako eh. Mga weekend ko po, 5 hours, ganyan, 6 hours, ganyan. Nahabi ko na agad si Preston, kuya, asan ka? Sama ako sa'yo. Basta may availability ako just for me to learn.
Nakuha po. Yes. Diba? Kailangan mo yan eh. Diba? Nung 2 weeks ago, Friday yon, may kausap ako sa Pampanga, engineer siya. Sabi niya, sir, nag-invite ako kasi ang problema ko, yung inibitahan ko, sabi niya sa akin, networking yan, ayoko yan eh. May na-experience ba dito? Yes. Meron. Tinanong ko siya, sabi ko, sometimes it's about how you approach them. Ano yung mga terms na ginamit mo? And sometimes, baka mamaya, ang tagal nyo nang hindi nag-uusap, tapos nung chinat mo siya, nag-ano ka agad. E ganun ang networking. Di ba? Usually, yung mga networking, they don't have the proper process. Di ba? Remember, yung pinakamagagaling sa sales and marketing ay yung mga tao na hindi naman mukhang nagbebenta. Hindi naman namimili. Remember. Pero yung mga tao na amateurs, beginners, bago pa lang sa ginagawa nila, sila yung mas-sales talk because the usual thinking ng bago, akala nila dapat mas-sales talk ka. Kailangan magaling ka magsalita. Kailangan magaling ka magbenta. But the truth is, sabi nga ni Press, dapat expert ka. To the eye of your prospect, dapat expert ka pakinggan, tignan. Tama? Di ba? Hindi kailangan magulaklak ka magsalita. Di ba? Mapakita mo lang sa kanya na alam mo talaga yung negosyong ginagawa mo. Mapakita mo lang talaga na downloaded na yung app at kaya mong mapakita sa kanya yung demo. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. Kaya nga po, very important po na nagpa-practice ka. Nakuha? Yes. Sir, na nagsisimula ka, lagi ka rin bang nasa office? Hindi po, nag-aaral ako eh. Pero pag wala ako sa office, lahat ng tools na pwede ko pong gamitin, ginagamit ko. May video for the training pag magpa-practice ako. I'm learning even wala po ako dun sa circle. Nakuha po ba? Yes. Diba? That is your assignment, no? To be an expert on the mobile app. Right? Diba? So, kailangan mo maka-experience, maka-encounter po ng mga question sa mga kausap mo. Ano ba yung mga madalas nyo pong ma-encounter na tanong? Kasi doon po kami natuto eh. Doon po actually dumalik sa amin. And actually, hindi naman dumadali talaga. Gumagaling ka kasi. Kasi pares lang naman tayo eh. Yung tatanong sa kanya, yun rin naman yung tatanong sa akin. Going back to the question, bakit merong malaki yung kita? Bakit merong maliit yung kita? Bakit merong walang kumikita? It's because yung kaalaman kasi nila. Tama? Because at a certain point, ikaw may stock up ka doon sa sitwasyon na na-experience mo. Pero isang taong kumikita na to, consistently, doon sa sitwasyon na na-stock up ka, nalagpasan niya na. Hello? Tama? Yes. Tatamangan ka kasi talaga eh, no? Lumamo ka niya ba? Oo nga, no? Ganun po siya. Di ba? And, ito pa isa. There's actually a study, sabi mo study. Study. Yan, may pag-aaral po. Okay? There's actually a part in our brain, sabi mo nga brain, called frontal cortex. Frontal Cortex. Sabi yung frontal cortex na yan. Sir, akala ko ba mobile app tayo dito? Bakit may anatomy tayo? Parts of the body. Okay, yung frontal cortex po na yan is actually the responsible na matutunan mo yung kahit anong bagay na gusto mong matutunan. This study actually shows na pag meron kang interest na matutunan, yung brain mo, magre-create ng bagong neural pathways. Okay? Ibig sabihin yung parang kini-imagine ugat. May bagong ugat na mabubuo. To give space doon sa bagay na gusto mong matutunan. Nakuha po ba? Yes. Di ba? And, mag-create lang po ng new neural pathways yung brain mo once you repeat
Yung isang bagay na gusto mong matutunan at least 5 times. Meron ba ditong nag-demo na ng at least 5 times? Yung mga hindi pa, o alam nyo na. Kaya pala ayaw mabuo yung wiring eh. Di ba? Again at least 5 times bago mabuo yung bagong space for your brain for that new knowledge. Iba pa yung mastery. Because repetition is the mother of all learning. Patunayan natin, paano natin nalaman na kailangan ba matalino ka para gumaling ka? Kailangan ba talaga sobrang focus ka? Hindi. Gawin mo lang yung proseso. Paano yun? Gagawin mo lang kung ano yung nire-require ng brain mo para mag-create ng mastery. Repetition. Nakuha? Yes. Hindi requirement na on your first 5, perfect na. Basta gawin mo yung first 5. Magbibuild ng mga questions, concerns on your mind. Di ba? Na itatanong mo sa mentor mo, nagbibigay tayo mic. Na itatanong mo sa mentor mo para next time sa pang-anim mo, natututo ka na sa pang-7 mo, gumagaling ka na. Di ba? Sa pang-10 mo, pang-20 mo, na-master mo na. Repetition is the mother of all learning. Nakuha. Yes. Di ba? Yeah. Thank you, sir. Di ba? Oh, sino dito sino dito naka-experience doon sa nakapanood nung unang nature garden? Okay, nagkakaalaman ng ilan. Ay, hindi na. Hindi daw. Yung sila Chinese. Nature garden. Paano mo napanood yun? Dinadaya mo kami sa edad mo, ha? DVD pa po. Hindi ba yan? Si Watchelin. Sunshine. Yan yun eh, di ba yung si Sunshine tatawagin, dami si... Nahuhuli yung yung bibig, di ba? Kasi dub lang yun eh. Di ba? Bumubuha pa rin yung bibig eh. Di ba? Tuwing pagkatapos ng klase, pinapalabas yun eh. Pag-uwi. Di ba? Sila kasi DVD eh. Yung iba kasi yan eh. Pag-uwi, yun yung papanoorin. Di ba? Di ba? Tapos nakabisado mo yung kanta. Di mo naman naiintindihan, kabisado. Bakit? Because paulit-ulit, nag-register sa brain mo. Yes. Tama? Yes. Di ba? Kaya nga yung mga yung mga bagong member na all of a sudden biglang nawala. Tapos hindi kumita, hindi ako nagtataka. Kasi walang gumaling na hindi consistent. Walang kumita na hindi consistent. Subukan mo sa trabaho mo. Subukan mo. Twice a week ka pumasok. Ano mangyari? O, di ba? Walang kumita, nag-progress na hindi consistent. Tama. Di ba? Yes. Minsan kahit ayaw mo yung isang bagay, kahit ayaw mo, pero tuloy-tuloy, may nangyayari. Tama po ba? Yes. Di ba? Alam niyo yung kanta, I have a pen. I have an apple. Apple pen. Alam niyo yan? Yes. Bad trip yung kanta na yun, pangit. Walang sense eh. Pangit pa nung yan, tawag na. Yung background ba tawag? Background music. Di ba? Pero kahit saan ka pumunta, tumutugtog yun. Diba? Kahit pangit, kinakanta mo na din eh. Di ba? Because repetition is the mother of all learning. Punta tayo sa health. Sa health. Nakakita ka na ng healthy na tao? Yes. Ng fit na tao? Yes. Tignan mo katabi mo. Joke lang. Okay. Oh. Guys, mahirap pa mag-workout? Madali? Mahirap. Kaya nagsabi, di ba? Pero, sabi nga, lahat ng bagay na may value, pinaghihirapan. Ano mas madali? Kumain ng masarap o kumain ng mapakla, mapait? Masarap. Yeah, ano mas healthy? Mapait. Mapait. Debate na. No? Oh. Ano mas madali? Matulog, mag-workout? Tulog. Ha? Saan mas may progress?
sa Hihirap. hirapan. Yung mga mayayaman po, kaya mayayaman yan kasi pinipili nila yung mga mahihirap na desisyon, mahirap na gawain. Kaya dumadali yung buhay nila. Hindi sila dumadaling mawala, ha? Dumadali lang yung baka isipin nyo. Yung mga mahihirap, kaya mahihirap yung buhay nila kasi pinipili nila lagi yung madali. Kaya, piliin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Tama po? Yes. Ayun po siya. Diba? So, pertaining about brain, sabi nga nila, kahit pagsamasamahin mo yung supercomputer sa buong mundo, with the power, okay, of our frontal cortex, pag na-unlock mo yan, naiintindihan mo yan, nothing can ever beat a human brain. Alam mo ano maganda? Tanong mo sa akin ano? Ano? Lahat naman tayo may brain, tama ba? Yes! Parang nagduda pa yung may brain ba ako? Okay, hawakan nga yung brain, hawakan yung brain, hawakan yung brain. Yan, hinawakan naman. Yung mahawakan yan, ulo yan. Okay, nasa loob yung brain natin. Nakuha po ba? Yes. Ayun po siya. Okay, so, anyways, that's my first intro. Intro pa lang yan. Okay, start na tayo sa second intro. May second intro ba? Kaya patawag naman si Jolina. Okay, si Jolina will discuss about the principles of being an initiative, having an initiative characteristics, okay? So, ito, saglit lang naman to. Then after this, bibigyan ko kayo ng mga example. Okay? Guys, sa mga hindi ko nakakilala kay Jolina, si Jolina po is my wife. Okay? Ano ba?